Sa ating pong linya ngayon si Representative Arlene Brosas ng Gabriela Party List. Dito po sa pagkakapasa on third reading ng panukalang Act Reconstituting Absolute Divorce o Reinstituting Absolute Divorce as an alternative mode for the dissolution of marriage. Cha? Yes po. Congresswoman, magandang umaga po. Hello, good morning. Magandang umaga, DJ Chacha. Good morning po sa Opo, inyo. morning. Ed. Opo. Thank you for being with us po, Representative. Ito nga, halos tama po ba? Magdadalawang dekada na pinipilit maipasa itong divorce bill. And finally ngayon, nakalusot po sa third and final reading. Pero sa tingin niyo po ba, makakapasa ito at lulusot sa Senado? Yes, ngayon po ay masayang-masaya tayo, no? Kasi syempre talagang victory sa atin ito, no? Sabi nga natin, since 2005, we've been filing. 2 dekada yun, pag binilang mo. Na we've been filing sa Gabriela Women's Party itong divorce bill. So finally, no? With a conscience vote na nangyari kagabi, nakita naman natin na karamihan pa rin, no? Karamihan. Parang reflection ng survey yung nangyari kagabi, di ba? 126 yes, 109 no, tapos 20 abstention. So, para siyang national survey na nagpapakita na marami din naman ay talagang nakapabor sa divorce. So, we are really hoping na uusad ito sa Senado. Actually, yun talaga yung nagiging problema every time, di ba? Kasi nung 2018 din naman, nung pumasa ito sa Kongreso ng third and final reading, hindi na rin naman umusad sa Senado. Kaya ngayon, this time, we still have, about 1 year para sana ay magkaroon ng magandang balita sa atin, kaugnay dito. So very positive nga po kayo na uusad po ito sa Senado matapos ang 2 dekada nung una po itong na-file dyan sa Kongreso. Ano-ano po ba yung mga grounds na nakapaloob dito sa diborsyo na po pwedeng mag-file na kung sakaling maipasa, na po pwedeng mag-file na ang isang petitioner para nga officially maihiwalay po doon sa kanyang kinakasama o asawa? Yes, oo. Yan naman po ang malinaw naman po doon sa ating panukalang batas. Halimbawa, yung mga partners, couples, sa kanila ay maaari na silang mag-file ng petition ng absolute divorce sa following grounds. Una, yung legal separation under Article 55 of the Family Code, lahat yon po pwede, no? Tapos yung annulment of marriage under Article 45 ng Family Code din, lahat yon pwede, no? Separation of the spouses for at least 5 years at the time of the petition, pwede nang mag-file ng absolute divorce. And alam na 5 years na separation na na irreconcilable na, parang ganon. Hindi na probable, hindi na pwede yon ang mag-asawa na magkasama. Tapos yung psychological incapacity, of course, tapos irreconcilable differences and domestic or marital abuse, no? In-include po natin dito yung Republic Act 9262 or the Violence Against Women and Their Children Act. So malinaw po na nailalatag nga itong mga grounds na po pwedeng gamitin nitong petitioner para nga makapag-file nitong divorce. Pero para mas malinaw lang sa mga nakikinig sa atin, kasi ang sinasabi rin ng iba, meron na tayong annulment na ginagawa naman na ng ilan, though mahaba yung procedure at magastos. Pero ano nga po ba ang posibleng mangyari, mas mapapadali kung sakali man po na magkaroon na ng diborsyo dito sa Pilipinas, mas magiging mabilis, hindi magastos at madali po ba? Anong ikinaibahan talaga po nito sa annulment para lang dito sa mga nakatutok po sa atin ngayon? Yes. Unang-una po, mananatili naman yung lahat ng remedies na meron tayo sa kasalukuyan, katulad ng annulment, di ba? Katulad ng legal separation, katulad din ng nullity of marriage. What's the difference between divorce? Sa divorce po kinikilala na nagkaroon ng intimate partnership, di ba? At doon nangyari yung lahat ng mga violations o paglabag. Tapos,
ano yung difference niya? Yung difference niya, totoo po yun, expeditious. Ibig sabihin, ngayon, mag-grant ka, magkakaroon no, ng maraming family courts na mag-aasikaso nito, mas madali para sa mga nasa harmful marriages o nasa mga hindi na irreconcilable na talaga ang kanilang marriages na mag-petition para dito. At we are hoping na sa process din, syempre nilagay natin dito, na hindi mahal katulad ng nangyayari ngayon at hindi rin maging prone for abuse katulad din ng nangyayari ngayon na sinasamantala yung ating mga kababayan kaugnay sa pakikipaghiwalay. Ngayon, expeditious siya, mas madali, tsaka mas affordable, kaya ng mamamayan natin. Kasi usually ang mga may kakayanan makapag-annulment ay yung mga may kaya sa buhay kasi umaabot siya ng kalahating milyon minsan. Ganun yung di ba? Okay. Yung nagiging karanasan ng ating mga kababayan. Sige, tulungan ko kayong himayin po ito, Congresswoman Arlene, no? Ang binabanggit niya, dito po kasi ngayon sa atin, no, may legal separation, kayo ay naghiwalay legally pero hindi pa kayo pwede mag-asawa, di ba? Hindi kayo pwede. Kayo pa rin na mag-asawa. Alright. Sa annulment kasi, as if walang nangyaring marriage, right? Yes, opo. Yun po yung annulment. Na-annul yung marriage mo from the very beginning, kumbaga, mali na, wala kayong marriage na nangyari. Sa divorce, nagkaasawa kayo. Di ba? Nagkasal kayo. Kinikilala yon na kayo mag-asawa. Opo. And then, dito po sa usapin na ito, sa divorce, hindi mo na kinakailangan, kasi po sa annulment, kukuha ka pa ng psychologist. Di ba? Kasi nga, ang iyong unang, ang ground dyan, psychological incapacity. So, dito po, ma'am, ang binabanggit nyo, sa usapin po ng gastos, hindi na ito magastos. Saan po sila dudulog? Sa hukuman pa rin po ito? The court pa rin will declare yung divorce? Go ahead, ma'am. Yes. Yes po. This is not a no-fault divorce. Sinabi po natin yan from the beginning. Sensitive po tayo, culturally sensitive tayo. Kinikilala at nirerespeto natin ng mga relihiyon ng bawat isa. Kaya hindi po gano'n, hindi siya tungkol doon. Ito po ay isang legal remedy lamang. Siyempre, ang pinakakaibahan dito, you can remarry after, di ba? Giving a chance again for others na ikasal pagkatapos ng isang failed marriage. Yeah. Okay. Ma'am, kasi po 'di ba sa ngayon wala pa itong divorce bill ninyo, kung walang divorce law, kapag kayo po ikinasal sa simbahan at saka sa sibil, di ho ba dalawang proseso yung pagdadaanan mo? Opo. Dito ho ba paano po kung mayroon na pong divorce? Paano po kung kasal kami sa simbahan namin at saka sa sibil? Isa lang ho na lang na proseso ang pag-declare po ng divorce? Yes, i-apply yata yan, kasi sinama natin yung annulment of marriage doon sa So, maaaring kasama na siya doon sa process, no? Hindi kayo sigurado, ma'am? Kasama po siya sa process, sa annulment kasi gano'n eh. Technically, dahil legal remedy na siya, state ang nagsasabi na hiwalay na kayo, di ba? Yun yung process niya. Okay. Now, if there are processes doon sa simbahan, you have to go through with it, di ba? Kung yun ang gusto ng mag-asawa. Okay, sige po. Ganito, ang dito po ang magdedeklara na kayo po ay legally divorced ay ang court pa rin. Yes. Anong court po ito? MTC o RTC? Family courts po. Sa family Oo, family court. So siya, maaari sa anong tawag dito? Sa lahat naman ng korte sa Pilipinas, diba? So, meron siyang family court. Opo, okay, no? sige. Sa lahat pala ng places sa Pilipinas ay meron siyang family court. Doon po tayo dudulog po. Sige po, sa family court, and then dito ho ba binibigyan pa ng papel
ang Estado through the SOLGEN na mangialam sa kaso? Kasi usually po, SOLGEN ang kalaban mo dito eh. The state have to protect the sanctity of marriage, right? And preserve nga po ang unity ng pamilya. So dito ho ba, anong papel ng Estado ho dito? Kung yung dalawa po meron ng, kung ang ang spouse po ay magsasabi po ng, na magpa-file po ng divorce? Yes, you will also have to take a legal rin dyan, di ba? Kailangan po natin ng lawyer. Mm-hmm. So, yung mga lawyers po, itatap din natin. Nandyan din po, of course, yung PAO. Katulad pa rin po ng process na pwede natin. Halimbawa, kung walang kakayanan na pwede po tayong dumulog sa PAO. Mm-hmm. Tapos, pwede rin po tayo on a separate na lawyer dumulog. Tapos i-hear po siya katulad din ng Opo, pero what I'm asking, ma'am, what I'm asking is, ano ang papel ng SOLGEN? Kasi po sa ngayon kasi, ang SOLGEN nangingialam eh. Oo, dito po sa mga gustong maghiwalay through annulment, no? Dito ho ba may provision tungkol sa ano magiging papel na ngayon ng SOLGEN? Wala pong particular na nakalagay dyan kung ano yung papel ng rule ng SOLGEN, pero ang malinaw po dyan, it will go through the process ng pag-hear ng kaso, parang ganyan, case. Dahil halimbawa, kung merong paglabag, 'di ba? At at may mga grounds ng separation parang na ilalagay ka Halimbawa, kung yan ay sobra-sobrang alcoholic or sabihin natin adultery or 'di ba? Yun. So kailangan po niya ma-process siya sa ganong paraan na nagdedemanda, no? Pero dito po sa ating panukala din, naglagay din tayo na dapat reasonable din yung amount at hindi siya malaki, no? Yung sinasabi nating pagbayad doon, pag-cover ng fees din na 'yon. Okay. Ma'am, ganito. Dito po sa binabanggit yung mahaba nga yung grounds nito at dito kagandahan kumbaga yung pong 'di ba yung babae na ginugulpi na or even lalaki po na sinasaktan and then naghiwalay na ho sila, living separately. Oo, hindi makapag-asawa kasi nga po sa hindi makapag-file ng annulment, etc. So dito nga po, kumbaga yung proseso ay mas mabilis na po at hindi na ho mas magastos. Basta lang importante, compliant ka doon sa elements ng mga grounds na ito. Ang tanong ngayon, ma'am, ay dito ho ba, pag hindi pumayag yung isa, ano magagawa ng isa kung sakasakali? Dahil po nakademanda siya at i-determine ng court yung So magkakaroon po ng dyan ng decision. So decision po, makita natin kung talagang kailangan maghiwalay or hindi. Yun po yung yun naman yung kainaman doon sa Okay, so yung judge ang magsasabi kapag kumokontra yung isa for whatever reason, di ba? Yung huwes magsasabi, hindi enough na itong grounds ng either Mr. mo o Mrs. mo para magdeklara ako na divorce na kayo. Yes. Family courts po ang magsasabi. Yung huwes doon sa family court. Yes. Alright. Kasi sila ang may karapatan mag-adjudicate ng mga petitions ng absolute divorce. Opo. Okay. And then, ma'am, pero bago po mangyari ito, meron ho ba munang prerequisite dito ng supposed to be a settlement, kumbaga bago po magdinig, requirement muna na kayong dalawa magharap at pag meron kayong family counselor na pag-aregluhin muna kayo? Wala po dito. Wala. Pero pero ang meron po dito ay tulungan, halimbawa yung mga mag-provide ng support sa mga assistance sa mga victims, lalong-lalo na ng mga kababaihan. Dahil sila yung may mga acts of violence minsan, may mga forms of abuse. Tapos yung mga cases po kasi ganyan yung mas ganon. Pero yung i-settle sila before hindi po ganon yung Ano po? Ma'am, medyo hindi ko maintindihan, ma'am. Medyo pakiklaro lang po. Paano, ma'am? Pero may cooling off, meron po ditong provision wherein
may cooling off period. Okay. Bakit po namin nilagay yung ganong provision? Yung 60-day cooling off period po ay ipakita kung irreconcilable talaga ang relasyon ng mag-asawa. So may cooling off counseling, may phase ng may mga programs and activities to strengthen the marital family, mga ganon. Ganon po yung nilagay natin. Kasi nga ho, di ba, nasa atin din po namang saligang batas, no, na yung Estado, obligasyon, na pangalagaan ang sanctity of marriage and yung pong unity, no, yung pong union ng mag-asawa. So meron munang ganun po na usapin kung maaari, baka naman pwedeng mag-usap muna kayo, di ba? May mga ganun pa rin pong proseso bago po But except for the cases of yung may violence and Okay. Kasi ang hirap Hindi naman pwedeng nandun siya sa delikadong kalagayan, 'di ba? Paano kung nambubugbog? Opo. Yes, ma'am. Diba? Yes, ma'am. Hindi pwede yun. Sige. Yes. Congresswoman, meron din nakalagay po dito na hindi dapat lumagpas ng 50,000 pesos ang attorney's fees. Depende na lang kung mag-a-agree sila ng usapan ng petitioner kung okay lang na magkaroon ng extra fee. Yes, oo. Sa entire proceeding shall not exceed 50,000 pesos. Meron po tayong nilagay na ganyan. Kaya po mas sinasabi natin na mas kakayanin o mas affordable itong ngayon na ginagawa natin na for the divorce petition. Aside po dun sa mga nabanggit natin na mas mura, mas mabilis, ano pa po ang kinaibahan po nito sa annulment at legal separation na meron na tayo dito sa Pilipinas? Yun lang. Lastly po, pwede kang mag-remarry after. Yes. Okay. Sige po. So, ma'am, ito ho naman na po, panukala pa lang sa Kamara at dadaan pa po sa scrutiny po. Mahaba pa ho ito. Para kung sa Senate pa, di kailangan din ng 3 readings. Tapos, saka pa lang po magbabaycam kung mayroong difference tayo with them. Tapos, saka lang po magkakaroon ng pirmahan ng Pangulo. So, medyo mahaba pa po. Oo, at sa totoo lang din po, alam po namin ito po isang issue na mainit pero sabi nga ho ninyo, nakalusot, dito po sa botohan sa lower house. Gaano katagal dito? Ano po ang naging reaction dito ni Congressman Eddie Villanueva? Naku, matagal po ang process sa house marami po kaming ilang committee hearings po kami. Ilang committee hearings din siya. Tapos TWG pa po namin ito. After the TWG, the Technical Working Group, pinasa po natin ulit sa committee. Tapos nagkaroon ng 9 pa yun, interpellators. Ang husay-husay po ni Congressman Lagman dito. Hinarap niya po, dahil siya naman ang ating principal author, hinarap niya po ang mga interpellators natin. Kasama po dyan si Brother Eddie Villanueva. He had his time para doon sa sa interpellation. Sige po. So kami po inyong katuwang para ito maipaliwanag ng husto. Ito pong mga provision ng inyong panukala. Salamat po na marami sa inyo, Representative Brosas. Salamat po. Thank you. Thank you very much, Ted. Thank you very much, DJ Chacha. Maraming salamat po sa inyo. Opo. Thank you so much.